nagpakalat na mga kababayan ng fake news, yung media ni Pacquiao. 6 daw na mga misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ ang namatay sa raid ng mga o sa pag-serve ng mga polis doon sa compound ni Pacquiao. Isabi po ng ating mga authorities, isa man lang niya yung reported na namatay. Pero yung namatay po, dahil sa atake sa puso and fatigue, kasi halos hindi na daw kumakain sa pagbabantay kay Pacquiao. Kita ninyo mga kababayan. Ito ay yung report, yung fake news mga kababayan na pinapakalat ng istasyon ng media po ni Pacquiao. Breaking, 6 na misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ ang kumpirmadong nasawi sa nagpapatuloy na pagkubkob ng mga pulis sa pamumuno ni Nick Torre sa religious compound. Ayon sa ulat, dahil ito sa ginamit na tirgas ng pumasok na mga pulis at sa taas ng emosyon sa loob. Yan po, mga kababayan. DCER 1026 is MNI Radio. Hindi man po totoo pala, sabi ng ating mga otoridad, kung may namatay po dahil sa heart attack at isa man lang po. Ito yung report ng Philstar 2 hours ago, breaking. Kingdom of Jesus Christ member succumbs to heart attack during police raid. Ayan po yung balita. Ito, Philippine Daily Inquirer. Ano sabi dyan? PNP. Sabi ng PNP, Kingdom of Jesus Christ member died from fatigue, not as a result of raid versus Kibuloy. Kaya sabi ko kanina sa unang video natin, action drama ang nagaganap ngayon doon sa Davao City. Nasabi natin mga kababayan, ginagamit na human shield ni Pacquiao yung kanya mga members. Kawawa naman. So ang dapat sana na gawin, yung tamang gawin, mismong si Digong, kasi siya yung administrator at best friend, pakikinggan siya noon. Saka siyempre yung abogado, kung ang advice sana nila ay sumurrender, yun ang tama na dapat gawin para makamit ni Pacquiao yung sinasabi niya na hustisya. Kasi hindi man lang siya po mga kababayan yung naghanap ng hustisya, paano man yung mga private complainants na allegedly sinexually abuse niya, ni-rape, tapos yung mga biktima ng human trafficking, paano naman yon? So siya lang pala ang magsisigaw ng hustisya. At paano niya mga kababayan makukuha yung hustisya kung hindi siya haharap sa husgado for trial? Kaya ang ginagawa niya, sinasagot niya yung mga akusasyon sa istasyon niya. Wala mang cross-examination doon. At sa mga releases niya ng video recording or audio recording, wala mang cross-examination doon. I-confront niya yung kanyang mga accusers. Yun ang tama po. Pagkatapos ngayon yung istasyon niya, SMNI, DCR Radio, nagpapakalat ng mga fake news, misinformation, disinformation, propaganda. Kaya walang maniwala sa inyo, kundi kayo-kayo na lang. Imagine, 6 daw na misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ ang kumpirmadong nasawi. As a result of the presence, pinasok yung compound ng mga pulis. Sabi ng report ng Mainstream, around mga 2,000 members ng PNP, yung pinamunuan po ni General Torre. Sabihin ninyo, excessive force. Paano hindi gagamit ng ganong karaming pulis? Inapakalaki ng compound. Imagine, 30 hectares, 42 buildings ang kailangang i-search. Hindi lang yung loob ng building mga kababayan, may mga tunnels pa, bunkers. Nasabi ng iba, konektado sa airport, yung tunnel para madali makatakas. Pero siyempre yung airport nakabantay doon yung ating mga authorities. At siyempre hindi man basta makalipad yung kanilang helicopter o eroplano without the clearance from the Air Transportation Office. So malamang mga kababayan, kung saan doon, tingnan natin kasi it will take mga 2 days o baka sumubra pa yung guguguli ng ating mga kapulisan para mahanap si Pacquiao kasi ayaw man sumurrender. May mga nangyayaring ganito. Ayan tuloy,
may inatake sa puso, ituturo ninyo, ibiblame ninyo sa mga kapulisan. Yun pala, may problema na sa puso. May problema pala sa puso, dapat nasa hospital sila. O kung hindi, dapat umuwi sila sa kanilang bahay. Hindi doon sa loob ng compound. Na alam nila, yung mga otoridad, anytime, papasok doon para i-arrest si Pacquiao. Naghanap kayong issue na maibiblame sa ating mga authorities. So ito yung paglilinaw po. Hindi man po totoo na may 6 nang namatay. Ibigay ko sa inyo yung balita galing dito sa Philippine Star saka sa Inquirer. Ayan, sabi rito, a member of the Kingdom of Jesus Christ died of heart attack early Saturday. So kanina na madaling araw sa police operation para iserve yung arrest warrant laban kay alleged human trafficker and sex offender Pastor Apollo Kibuloy. The incident occurred as thousands of police officers from the Davao Regional Police Office 11 conducted a large-scale operation at the Kingdom Compound sa Buhangin District sa Davao City. So sabi dito, reports circulating in Davao City stating that regional police officers have confirmed that a 50-year-old male died of cardiac arrest as policemen entered the Kingdom of Jesus Christ compound. So inatake sa puso, tapos because of fatigue pala, kasi ang sabi, hindi na haros siya natutulog, pati siguro hindi na makakain, kaya yon na heart attack, ayun, namatay, and because of fatigue. Yan sabi rito. Member died, KJC, member died from fatigue, not as a result of raid versus Kibuloy. Major Catherine De La Rey, Chief of the Police Regional Office 11 Public Information Office, confirmed the fatality. So sabi niya, may namatay pong isa, hindi po totoo na 7. Na-declare po siya na dead on arrival sa Southern Medical Philippines Hospital dito sa Davao due to cardiac arrest. Sabi po niya sa Inquirer na tumawag. Sabi niya, based niya sa aming investigation, ilang araw na pong pagod at puyat yung patient dahil sa pagbabantay doon sa tower nila. De La Rey said that Kingdom of Jesus Christ members initially refused police assistance for their ailing member. More than 15 minutes po bago sila tumawag ng ambulance. Noong palapit na rin yung medical staff ng police, ayaw pa po nilang pahawakan yung patient dahil hindi raw po nila alam kung anong gagawin kasi may sarili silang doktor sa loob. Kita ninyo, tinigil pa yung ating mga authorities para sana maisalba kasi inatake sa puso. So kayo yung kayo yung may diferensya. Kayo yung dapat sisihin. Kasi imbes maagapan kaagad, tinigil pa ninyo yung pagsaklolo ng ating mga authorities. Kasi nga galit kayo sa mga pulis. Huwag dapat kayo magagalit sa mga pulis kasi yung ating mga authorities, tinutupad lang nila yung kanilang trabaho. Ang sisihin ninyo si Pacquiao, yung pastor ninyo, kasi mali ang kanyang mga ginagawa to resist arrest or to evade arrest. Wala mang ganon. Kahit sa Bible, walang ganyan po. Si Jesus Christ, nang i-aresto po, walang resistance. Kita ninyo, nagpapako pa nga sa krus. Death sentence, yung ganyang yung ganyang tinanggap po. Kasi nung panahon ni Jesus Christ po, crucifixion ang penalty. Death penalty by crucifixion. Kaya nga yung ating Panginoon si Kristo, kasama doon nyo sa sinintensya ng crucifixion po, death. Yung dalawang magnanakaw. Hindi po nagtago yung ating Panginoong Jesucristo. Pero si Pacquiao, na sabi niya, appointed son of God, nagtago, malayo. Malayo mga kababayan sa tinuturo ng Bible. Paano siya naging appointed son of God kapag ganyan? Nasabi ko nga kanina, ang turo ng Bible, submission to authorities. Pasakop tayo sa ating gobyerno. Sa kanya po, rebellion, resistance. Ang rebellion po, hindi yan turo ng Bible. Turo yan ni Satanas. Kasi si Satanas po ang unang nag-rebel
against sa God. Naintindihan na ninyo mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-isip-isip kayo. Magsiyasat kayo ng tamang turo ng Bible. Kasi naligaw kayo ng landas. Niligaw kayo ni Kibuloy. Ayan tuloy, nadadamay kayo sa problema niya. Na dapat sana hindi kayo madamay. Ang may pananagutan po sa batas, si Pacquiao, kailangang harapin niya ang kanyang pananagutan sa batas. Yun ang tama na dapat ginagawa ng isang pastor. Yes, sabi rito, siyempre siguro nakita nila na kailangan na talagang transport sa hospital, kaya po inalaw nila na dalhin ng ambulance. De La Rey clarified that the person had no interaction with the police prior to the incident. Kaya mali pong isisi sa ating mga kapulisan. Hindi ko mo may namatay sa heart attack, titigil na yung ating mga authorities sa pagtupad ng kanilang pagtupad ng kanilang mandato. Ituloy lang po ninyo. Nasa likod ninyo ang mga mamamayang Pilipino. Tama po ang inyong ginagawa. So sabi po ni De La Rey, walang interaction, walang commotion na nangyari dahil po sa pagod. Dahil po sa pagod niya sa duty niya sa tower. Kaya siya namatay. So around 5 a.m. kanina, around 2,000 police officers converged on the Kingdom of Jesus Christ compound para ma-serve yung warrant of arrest kay Kibuloy. De La Rey said they received information indicating that Kibuloy was in the compound, prompting the search operation. Kibuloy, a self-proclaimed appointed son of God, has standing warrants of arrest from the Davao City and Pasig City courts for qualified human trafficking, sexual abuse of minors, and maltreatment charges. He is also wanted by the U.S. Federal Bureau of Investigation for sex abuse and human trafficking. Karumal-dumal po yung kaso ni Pastor Kibuloy. Na sabi nga natin, kung hindi siya guilty, di i-declare niya, sagutin niya sa husgado, hindi yung daldal siya ng daldal sa pamamagitan ng audio recording. Tapos yung mga tao niya, daldal na kung ano-ano. Yang dinadaldal po ninyo, idaldal ninyo sa harap ng huwes para ma-cross-examine ng abogado. Pag napatunayan ninyo na hindi totoo yung kaso, di libre na kayo. Diretso ang pagpastor mo kung gusto mo magpastor, kung may maniwala pa sa inyo. So ito yung kanina mga kababayan. Ito yung scene. Yan po. Galing po sa SMNA ito na video. Si General Torre. Naka-bullet proof vest, saka helmet, pasiguro po, baka ma-sniper. Ayan po, baka madali ng sniper, kaya guarded masyado. Tingnan ninyo, ang ginagawa, pinagmumura po siya. Pakinggan ninyo. Ayan o. Matindi po. Matindi yung ating executive secretary. Pinaliguan po ng pagmumura nito. Mga kababayan! You see? Tama na ang panggigipit! Tama na daw yung panggigipit. Marami nang namatay! Sino? Marami na daw yung namatay. Hindi man po totoo. Walang mga puso! Ayun! Ano? Mananamot kayo sa ginagawa ninyo. Di mag-file kayo sa sabi ni General Torre. Mag-file niya kayo. Kinumpronta niya yung yung mga hayop daw. Hindi daw makatarungan. Paano ninyo makukuha ang katarungan? Kung hindi susuko si Pacquiao, yan ang kaguluhan po. Yan po. Buti si General Torre po, kwan siya. Kalma lang po si General Torre. Kalma lang po si General Torre. Mabuhay ka, General Torre. Kita ninyo? Saan ka nakakitang members ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan, nagtuturo ng Bible, umuulan ng pagmumura yung bibig nila? Di ba? Mga gago daw. Yan mga kababayan. Wala kaming armas! Wala kaming armas! Ito ang mga tarungan ng ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lubusan. Hanggang ngayon, Kuhan lang po siya. Sa compound namin.
Kalma lang si General Torre. Mabuhay. Mga Pilipino, mga general na matino. Merong Di ba? general dito na naluloko na. Merong general dito na bangag. Merong general Bangag dito daw? na Ano? nawala sa sariling isip. Lahat mga kababayan na impluensya ni Marlica sa kanidigong. Di ba? Dapat nga po makasuha ng obstruction of justice. Pero hindi na nila pinapalaki pa. Eh sabi ni General Torre, tabi-tabian niya kayo. Kailangan gawin namin yung trabaho namin. Kinumpronta niya yung abogado, si Atty. Torion. Mag-file na lang niya kayo ng kaso, ng reklamo kung gusto ninyo magreklamo. Pero kami walang makakapigil sa amin. Gustuhin man ninyo o hindi. Kasi may armado sila ng warrant of arrest, mga kababayan. You see? So ganito ba ang uri ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ na ang sasama ng lumalabas sa bibig? Yun ba yung turo ng pastor nila? Tinawag si General na bangag. Yung mga naririnig, kaya yung leader like followers talaga po. Yung leader kasi nila, si Digong. Si Digong, pag nag-guest doon sa SMNI, hindi man po sinisensor yung pagmumura niya on air. Sa amin po sa KBP, bawal yan. Hindi ka pwedeng magmura on air, mga kababayan. Dati si violation of the broadcast code of ethics. Pero sa kanila wala yon, mga kababayan. So tama lang na pasara sila. Masamang impluensya sa ating mga mamamayang Pilipino. Tingnan ninyo ngayon, ang mga tao after ng 6 year ng term ni Digong, naging normal na po yung pagmumura sa Facebook, sa YouTube, sa mga post. Nakikita ninyo, mga followers ng mga nausog, ang sasama po ng bibig, ang sasama magsalita. Bakit masasama magsalita? Like leader, like followers nga po. Pakinggan ninyo kung paano paulanan ng mga pagmumura si General. You see? Matindi po. Sige, patayin nyo kaming lahat para makita ng lahat sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bangag! Bangag! Mga bangag! Kita ninyo? General na ito, Mga bangag niya. wala ko sakit sa puso. Yawa siya. You see? Eh sige, dili ko muhawa. Tapos nanunulak na. Pinoprovoke nila mga kababayan yung mga pulis. Si Torre. Okay lang ako. Ayan nagtutulakan na mga kababayan. You see? Kita ninyo mga kababayan? Napaka-unruly nila. You see? Maras daw yung ginagawang operasyon, sabi ng angkor ng SMNI. Ayan Marahas yung kanilang ginagawang operasyon. Ang gumagawa po ng karahasan, yung mga Dahil sa mga emosyon, members ni Pacquiao. Hindi mo rin masisisi dahil nga sa iba yung kanyang mga sinasabi sa mga ginagawa nga rin. Di ba? Pinayagan na sila dyan para mahanap hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin. Meron tayong nakikita mga polis, nakatayo lang. Full coverage po yung SMNI. sa noting mga kababayan na May mga namatay daw. operasyong to. Yan, sabi nila. May mga namatay po. Yung namatay po, isa man lang po, cardiac arrest. Pinapakalat nila, 7 yung namatay. Mga fake news peddlers, parang si Harry Roque. Niya, Mr. Maravillas, yung nangyari na kay Harry Roque. Ito si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, ang dami daw nila sa EDSA kagabi. Nagpapatawa ata si Roque, hindi naman kalbo. Sabi ni Benji Contreras, nag-post kanina. Ang dami daw. Sila man lang po. Kasama niya yung mga vloggers doon. Pakinggan natin to. Sinasabi ni Harry Roque. Ang dami po natin ngayon. Ang dami daw. Dahil kada camera na narito, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Tama po kayo. Ang akala ko, nandun physically attending the Friday group nila. Every Friday,
Pumupunta doon yung mga vloggers ng mga nausog para mag-aid sa people power. Wala man dumadalong tao. Sila man lang po. Ang minimin pala ni Harry Roque, yung sa mga vloggers, more than 50,000 daw yung nanonood. Nag-uusyoso lang yon sa inyo. Kaya kung may nanood na 50,000, hindi nangangahulugan na sumusuporta. Parang tayo po, we have 50,000, 100,000, 90,000, 20,000, 30,000, iba-iba, depende sa topic, nanonood. Hindi man nangangahulugan na yung mga nanood sa akin, kumbinsido sa sinasabi ko. Ang iba dyan, nausog. Nag-usyoso, nanonood sa atin para tayo ibas. Di ba? Hindi ko mo nanood, kumbinsido at gusto nang sumama sa inyo sa It's a People Power. Patawa ito pong si Atty. Harry Roque. Hindi po mangyayari na maulit pa yung It's a People Power. Kili-kili power, oo. Kasi kilala na kayo. Alam na ng mamamayang Filipino na masasama ang ugali ninyo. At santambak kayong mga sinungaling. Nagsinungaling ka nga doon sa Congress kaya kayo na-contempt. Nakulong ng 24 hours. Ang masaklap, ang nag-contempt sa inyo, estudyante pa ninyo dati sa College of Law. At ihado pa ninyo. O, di ba? Hindi ninyo maluloko yung Congress. Tapos sasabihin ninyo, harassment, abuse of authority. Yung ginagawa ninyong destabilization, gusto ninyo buwilo lang. Di ba? Sasama ng ugali ninyo. Yan sabi dito ni Harry Roque, nanonood lang pala sa video. Honest po tayo ngayon. Saan man dyan? Wala bang tao sa likod? Kundi ilan lang yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Lumabas Saan man? panindigan dito sa EDSA. Narito po kami sa EDSA. Ang dami po natin ngayon. Dahil kada camera Ang dami na daw. nito, hindi po bababa sa 50,000 ang nanonood. Di mauuto mo. Milyones po tayo ngayon. Milyones daw sila, oh. Sana lahat tayo nanonood ngayon sa internet, lumabas at maninindigan. Ilang beses na kayo na nanawagan na lumabas manindigan? Kayo man lang ang nandiyan dyan? Yung mga nausog rally nga ninyo, hindi kayo makahikayat ng 500? May pundo na yon. O ngayon, hindi na. Wala na. Kasi yung Pogo, stop na. Wag kami Harry Roque. O, di ba? Kaya sabi ni Emilita Sumaylo Kilay, natawa siya. Naibang na talaga yan, si Roque. Kawawa naman talaga, tingnan, panoorin ang taong hibang. Sabi ni Jima Basio Liquasen, kulang pa yung 24 hours. Sa susunod, kulong ka na forever, Roque, para magtanda ka. Sabi ni Alin Bautista, nababaliw na yata si Harry Roque. Sabi ni Len Miranda, nangangarap ng gising si Harry Roque. Nakakaawa ng taong yan, sa totoo lang. Nabubuhay na lang sa ilusyon at pangarap. Sabi ni Josie Martinez Isgira, dali na yan sa Mandaluyong. Sabi ni Jasmine Mateos, bigyan ng straight jacket yan. Mandaluyong Mental Hospital is waving at you, Harry. Sabi ni Cornelson Ilamparo, Harimau, nanonood yata sa atin to. Manindigan para saan? Para takasan ang ginawang pang-abuso ng nakaraang gobyerno at ng mga kasapakat nito. Paano naman yung mga nabiktima ng mga pang-abuso at nilabag sa batas? Sabi ni Alan Jinson Bombon, anyari ki Atty. Harry Roque, dispirado na, sayang po kayo. Sabi ni Arlene Ildas, nasiraan na yata ng bait, ay yung nag-agree sa kanya ay mas malala pa. Kita ninyo?
Lahat mga kababayan, kontra sa sinasabi niya. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.